Ito na. Ano ko ba ginagawa yung pakain ko? Gumagawa ako ng tawag dito. Kumukuha ako ng saging. Kina-chop-chop ko yan. Pero hindi lang saging yung kina-chop-chop ko. Pati yung bani ng saging. Kumukuha rin ako ng mga bani ng saging para pangdagdag. Tapos niluluto ko yan. Kung titignan nyo itong niluluto ko, pakita ko lang para magkaroon kayo ng idea ba. Yan. Ganyan magiging, eto madre de agua yan. Yan, madre de agua. Tapos may kasamang kangkong. Yan. Magkakasama na yan, niluluto lahat yan. Tapos sa ilalim yan meron ding talbos ng kamote. Andyan yan. Andyan yung talbos ng kamote na sa ilalim. Habang hinahalo ko yan, painit na paibabaw ng paibabaw yung saging, bani ng saging. Yung bani ng saging na sa ilalim yan, kasama ng bunga ng saging. Yan, nasa ilalim silang lahat. Bakit? Kasi matagal silang lumambot. Lalo na yung saging. Ano to? Di pa to hinog. Yan pa yan, hilaw pa yan. Tapos nilalagyan ko yan ng konting mga 2 scoop ng mais. Ayan o, mais o, nakita nyo yan. Ayan. Yellow corn ang tawag nila dito eh. Yellow corn. Mga 2 scoop sa isang kalderong malaki. Ito yung kaldero na pangsaing. Ito, iba tong kaldero syempre. Pang medium na to. Ang next na ito, large na. Yan, sama-sama sila dyan. Sama-sama kong ginagawa yan. Ngayon, ang gagawin ko, pag natapos na yan, lalagyan ko yan syempre ng tahop. Masto sa katahop sa mais. Oh, yan. Yan yung ilalagay ko. Tapos yan yung ayun yung yellow corn. Nilalagyan ko rin yung syempre ng konting feeds. Ito yung feeds para sa mga manok. Ito yung feeds para sa mga baboy. Yan. Yan yung ginagawa ko, pero wag nyo kakalimutan. Ito, mahalaga to eh. Yan, ano yan? Familiar ba kayo dyan? Malunggay. Yan, malunggay yan. Kumukuha ako ng malunggay at hinahalo ko yan sa pagkain nila. Pero hindi ko na sinasama sa luto. Mas masustansya daw kasi ang malunggay kapag hindi iniluto. Pinakain din naman nila, inuubos naman nila. Kaya bakit ko pa lulutuin? Saka yung tubig kasi niyan, ihiwalay ko. Nandito yung tubig niyan, ayan yung tubig niyan, no. Ginagawa kong fertilizer. Naman, tumubo na nga, oh. Oh, putol yan eh. Pinutol ko yan ng 3 araw na siguro o 4 na araw. Pero tumubo na siya. Tumubo na kahit ito, oh. Mga fertilizer ko yan eh. Pero tumubo na, tingnan mo, hindi na sila lanta. Diba? May tubo na sila. Yan yung ginagawa ko. Oh. Diba? Kaya hindi ko na inaano yung malunggay. Hindi ko na sinasama yung malunggay sa pagluluto. Yan, maghahanda ako para bukas ulit. Bani ng saging. Depende kung marami sa inyong bani ng saging, di magbani ng saging kayo. Pero kung wala, kangkong, talbos ng kamote, kaya madre de agua. Mamaya-maya ulit, may isa pa akong sinasama dyan. Mas lalong sumasarap ang pagkain ng mga manok at ng baboy dahil dito. Yun, ano to? Sapal ng nyug. Kukod ko rin, pero ito hindi ko na to isasama kasi ano ko yan, gagawin ko yan parang chop-chopping ko yun eh.
ipipids ko para kapag umalis ako, saboy lang ako ng saboy. Okay, nakuha na kayo ng bright idea. Depende pa rin yung sa lugar nyo kung ano yung marami dyan sa inyo. Kung di kakainin ng manok yung kangkong kapag hilaw, hindi lutuin. Kung di kakainin ng manok yung talbos ng kamote dahil hilaw, hindi lutuin. Ito din, ang iba kasi ginagawa nila ano to, didikdik, tapos tinahaluan nila ng tahop. Pero ang totoo, mas maganda siya, mabilis yung idea na yun, pero hindi agad yun nauubos ng mga manok eh. Mas nauubos ng manok yung ganto, kasing lalaki lang ng mga pids. Hindi pa nga to, lagpas pa nga to sa laki ng pids. Di ba? Bakit ganto ka liliit yung ginagawa ko, hindi katulad ng pag dinidikdik? Kasi ito kasi, ayan bigyan ko kayo ng konting idea. Pag ganto kasi kalaki, pag kinain to ng manok, matagal to matunaw sa kanila. Pag dinikdik mo, mabilis lang nila yung matunaw. Ngayon, pag mabilis matunaw, gutom na ulit yon. Kasi ako 2 beses lang ako magpakain sa isang araw eh. Kaya ganun yung idea ko. Kung maliit na maliit to, mabilis lang magutom ulit yung manok. Magugutom ulit sila. Sa bagong anak, isa lang ang anak niya. Isa lang ang umuulan kasi. Kaya pag bumababa siya, namamatay yung ibang mga itlog. Dahil namatay yung ibang itlog, nalalamigan sa putik, isa lang ang nabuhay. Pero sigurado mas marami pang, yung iba kasi buhay naman. Tulad niya lumaki na nga 3 sila, 5 ang napisa, 6 lang yung nilalagay kong itlog. Sa totoo lang, 6 lang yung nilalagay kong itlog. Hindi ako naglalagay ng maraming itlog. Kainin namin yung ibang itlog, syempre. Gagawin ko, ang lulumluman lang nila, pinaka mataas na yan, 8. Ayoko ng marami. Bakit? Mapapagastos ka talaga sa feeds. Mapapagastos ka ng feeds. Mas maraming manok, mas maraming kakain. Hindi mabubusog lahat. Yung mga iba nag-aabang na sila. Medyo marami lang konti aking lugar. Kasi totoo lang, ang mga manok kasi talagang hindi ka na tutulungan para luminis yung lugar mo eh. Dudumihin talaga nila yung lugar kasi hukay yan ng hukay. Hukayin talaga nila yung lahat ng lugar mo. Pag nakawala, hindi ko naman siya pwedeng ipasok. Patayin talaga yan. Maliit na piso na yan, maliit na sisiyo na yan, patayin talaga yan ng mga malalaki. Kasi hindi naman siya doon naglimlim. Dito siya naglimlim. Yan siya naglimlim. Napay naglimlim na isa. Mabot lang kung ano siya mo. Mapisa ang itlog niya, pero may 8 ang nilagay ko dyan. Okay na yung 8 kasi ito maganda to mga itlog eh. Kaya nitong bumuhay ng 12 itlog. Kasi ang kagandahan nito, tingnan mo, may ginagawa siya ina-arrange niya yung itlog niya para makuha ng lahat para mapasok lahat sa init ng init ng katawan niya. Hindi katulad nitong isa, mukhang may pagkabobo ba. hindi walang marunong maglimlim. 6 na nga lang yung lilimliman, hindi pa napisa lahat, pero nakakuha na kayo ng idea. Ang isa sa mga malakas magpangitlog, ito. Maniwala kayo sa akin, malakas magpangitlog yan. Kahit di nyo lagyan ng layer feeds, mangingitlog at mangingitlog ang manok nyo dahil sa sweet corn. Sana nakakuha yung idea. Sige, salamat subscribe kayo at mag like. Thank you.